Si Nora Aunor, ang pangalang kasing kahulugan ng pelikulang Pilipino, ay higit pa sa isang aktres. Isa siyang icon ng kultura. Ang kanyang makinang na karera ay tumagal ng ilang dekada, kung saan nakamit niya ang titulong superstar at maraming parangal, kabilang ang prestihiyosong National Artist Award for Film and Broadcast Arts. Binihag niya ang mga manonood gamit ang kanyang purong talento at hindi may kakailang karisma. Ngunit noong Abril 16, 2025, nagluksa ang bansa sa pagkawala ng minamahal nitong superstar. Pumanaw si Aunor dahil sa acute respiratory failure, naiwan ang isang legasiya na nakaukit sa puso ng milyon-milyon. Ang balita ng kanyang pagpanaw ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa buong bansa. Ang mga Pilipino mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, mula sa mga ordinaryong mamamayan, hanggang sa mga kilalang tao, ay nagdalamhati sa pagkawala ng isang pambansang kayamanan. Dumagsa ang mga pagpupugay, ipinagdiriwang ang kanyang buhay, ang kanyang sining, at ang kanyang hindi mapapawing marka sa kulturang Pilipino. Si Nora Aunor ay higit pa sa isang artista. Siya ay simbolo ng katatagan, talento, at hindi natitinag na diwa ng mga Pilipino. Ang mga bulwagan ng Manila Metropolitan Theater, isang lugar na nasaksihan ang hindi mabilang na makasaysayang pangyayari, ang naging entablado para sa huling pamamaalam kay Nora Aunor. Noong Abril 22, 2025, isang necrological service ang ginanap para sa kanya, isang patunay sa kanyang napakalaking kontribusyon sa sining at kultura ng Pilipinas. Mabigat ang atmosfera sa loob ng Met dahil sa kalungkutan habang ang mga dignitaryo, kapwa-artista at mga deboto niyang tagahanga ay nagtipon upang magbigay pugay. Ang seremonya ay taimtim ngunit masaya, isang angkop na pagpupugay sa isang babaeng nakaantig sa hindi mabilang na buhay gamit ang kanyang sining. Ginunita sa mga talumpati ang kanyang makinang na karera, ang kanyang impluwensya sa pelikulang Pilipino, at ang kanyang pagkabukas palad. Ang mga pagtatanghal ng musika, kabilang ang mga rendisyon ng kanyang mga iconic na kanta, ay pumuno sa teatro. Ang kanilang mga himig ay may bahid ng kalungkutan at pagdiriwang. Ito ay isang araw kung saan nagkaisa ang bansa upang magpaalam sa isang alamat. Kasunod ng necrological service, ang mga labi ni Nora Aunor ay dinala sa kanyang huling hantungan, ang libingan ng mga bayani. Ang sagradong lugar na ito, na nakalaan para sa mga bayaning Pilipino at mga individual na may pambihirang kontribusyon sa bansa, ay nagsisilbing patunay sa walang hanggang legasya ni Aunor. Ang prosesyon ng libing, isang dagat ng mga nagdadalamhating kasama ang karo, ay dumaan sa mga lansangan ng Metro Manila. Pumila ang mga tao sa mga bangketa, ang kanilang mga mukha ay bakas ang kalungkutan, nagpapaalam sa kanilang minamahal na superstar. Ang seremonya ng paglilibing sa libingan ng mga bayani ay taimtim at nakakaantig. Iginawad ang mga parangal militar, isang angkop na pagpupugay sa isang babaeng nakaantig sa kaluluwa ng bansa. Habang maingat na tinitiklop at iniabot sa kanyang pamilya ang bandila ng Pilipinas, malayang umagos ang mga luha, na hudyat ng huling pamaalam sa isang pambansang icon. Kabilang sa mga nagdadalamhati ay isang lalaking ramdam ang kalungkutan, si John Rendez, isang matalik na kaibigan at katiwala ni Nora Aunor sa loob ng mahigit 3 dekada. Ang kanilang ugnayan, na hinubog sa mga taon ng pinagsamahang karanasan at respeto sa isa't isa, ay malalim. Si Rendez, tulad ng marami pang iba, ay labis na nalungkot sa pagpanaw ni Aunor. Sa necrological service, pinili ni Rendez na panoorin ang departure honors mula sa malayo. Dahil naiintindihan niya ang pangangailangan ng pamilya na magkaroon ng kanilang pribadong sandali ng pagdadalamhati, nanatili siyang isang tahimik na tagamasid. Ang kanyang kalungkutan ay kitang-kita sa kanyang kilos. Lumapit lamang si Rendez sa huling hantungan ni Aunor matapos umalis ang mga anak nito sa libingan. Section 5. Wala na akong masabi. Labis na kalungkutan ni Rendez. Labis ang emosyon. Lumuhod si John Rendez sa tabi ng puntod ni Nora Aunor. Malayang umagos ang mga luha habang ibinubuhos niya ang kanyang puso, ibinubulong ang mga salita ng pamamaalam at mga alaalang hindi masabi. Ang bigat ng kanyang kalungkutan, ang pagkawala ng isang mahal na kaibigan at katiwala, ay bakas sa kanyang mukha. Wala na akong masabi, pag-amin ni Rendez sa mga reporter, ang kanyang boses ay puno ng emosyon.
Ang kanyang mga salita o kawalan nito ay nagsasabi ng lalim ng kanyang kalungkutan. Ang pagkawala ng isang taong napakalapit, isang taong naging kasama niya sa buhay sa loob ng maraming taon, ay nag-iwan sa kanya na walang masabi. Sa sandaling iyon ng matinding kalungkutan, tila hindi sapat ang mga salita upang ipahayag ang kawalan na iniwan ng pagpanaw ni Aunor. Section 6. Legacy and Belongings, mula memorabilia, hanggang sa mga hindi nababayarang utang. Kasunod ng pagpanaw ni Nora Aunor, lumitaw ang tanong tungkol sa kanyang ari-arian. Kinumpirma ni Rende na lahat ng mga gamit ni Aunor, mula sa kanyang mga iconic na gown hanggang sa mga personal na memorabilia, ay ipagkakatiwala sa kanyang pamilya. Gayunpaman, inihayag din niya na ang pamilya ay nahaharap sa gawain ng pag-aayos ng ilang hindi nababayarang utang. Ang mga utang na ito, pangunahin na may kaugnayan sa upa sa bahay ni Aunor sa Quezon City, ay nagsilbing isang paalala sa mga pinansyal na realidad na kinakaharap kahit na mga superstar. Sa kabila ng kanyang maalamat na katayuan, nanatiling nakaapak sa lupa si Aunor sa kanyang mga pagsubok, nahaharap sa mga pang-araw-araw na hamon ng may biyaya at katatagan. Section 7. Pag-alala kay Nora, mga sandali ng pagpapakumbaba at kabaitan. Higit pa sa kinang at ganda ng showbiz, may mga itinatanging alaala si John Rende sa tunay na Nora Aunor, isang babaeng may labis na pagpapakumbaba at kabaitan. Masayang naalala niya ang mga simpleng sandali, pagbabahagi ng pagkain, at pakikipag-usap ng taos-puso. Si Aunor, sa kabila ng kanyang pagiging superstar, ay nanatiling nakaapak sa lupa at madaling lapitan. Binigyang diin ni Rendes ang tunay na pagmamalasakit ni Aunor sa mga tao sa paligid niya, mula sa kanyang mga co-star hanggang sa mga staff sa kanyang mga film set. Ang kanyang kabaitan ay lumampas sa spotlight, na nakaantig sa buhay ng mga taong nagkaroon ng pribilehiyo na makilala siya ng personal. Ang mga alaalang ito, na nakaukit sa puso ni Rendes, ay nagpinta ng larawan ng isang babaeng ang panloob na kagandahan ay mas maliwanag kaysa sa anumang ilaw sa entablado. Section 8. Isang walang hanggang liwanag ng bituin, ang legasya ni Nora Aunor. Habang nagluluksa ang bansa sa pagkawala ng minamahal nitong superstar, ang legasya ni Nora Aunor ay nananatiling isang walang hanggang testamento sa kanyang sining, katatagan, at kapangyarihan ng kanyang talento. Mula sa kanyang mga iconic na papel sa mga pelikula, hanggang sa kanyang mga di malilimutang pagtatanghal sa entablado, nagiwan siya ng hindi mapapawing marka sa entertainment ng Pilipinas. Higit pa sa isang actress, si Aunor ay isang icon ng kultura na sumira sa mga hadlang at lumampas sa antas ng lipunan. Ang kwento ng kanyang buhay, isa sa mga simpleng simula at mabilis na pagangat sa katanyagan, ay tumugma sa milyon-milyong Pilipino. Isinabuhay niya ang mga pangarap at mitiin ng isang bansa, na pinatunayan na sa talento, determinasyon, at hindi natitinag na diwa, lahat ay posible. Bagamat maaring lumabo ang kanyang pisikal na presensya, ang bituin ni Nora Aunor ay patuloy na nagniningning ng maliwanag sa puso ng milyon-milyon. Ang kanyang legasya, tulad ng kanyang sining, ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.